Mga master, maaga na naman sa arawan. Ito may yan, bali na start up na natin to. Ayos na yan, lahat gumagana na siya. Nag-ano na lang tayo, nag-auto charging na lang. Yan, nag-auto charging tayo. So ito mga master, katulad yan pag umaandar na medyo ano na yan, goods na yan, hindi nasasakit ulo natin yan. Tapos lahat naman ano mga kamaster, mamomonitor na natin dito sa display na yan. Yan, dyan na tayo mag-monitor lahat dyan. Kahit hindi ka na maglagay ng clamp meter, walang problema yan. Makikita mo doon kung ilang amperahe. Okay na yung refrigerant niya, goods na or hindi, may kula, kailangan pa ba dagdagan. Pero pag once na auto charging tayo ito mga master, makikita natin dito. Pakita ko sa inyo itong sa cover ng unit. Yan ito. Pakita ko sa inyo, wait lang. Basta tayo. Hirap po. Kita ba yan? Yan, aray, sakit sa mata. Ito mga kamaster, kung makita nyo to, hirap pa, hindi tayo makapisto. Yan lang. Yan, kung makita nyo mga kamaster, yan, itong mga yan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang ano to hanggang 50 55. Yan. Makikita mo rin diyan kung ano yung last error niya. Yan. Yung mga number na yan, yung makita nyo rito, 80 yung makikita sa display na yan dito. Tapos yung dito may makita kayong mga number diyan. Yan yung mga meaning. Ito kunyari, ilagay mo dun sa number 1. Yan, makikita mo yung outdoor unit capacity, kung ilang horsepower. Yan, makita mo yan. Click ko lang yung itong app na yan natin, kung makita medyo maliwanag kasi 0 yan, lagay sa 1. Yan, kung 1 makita nyo 20. So ibig sabihin mga master, itong unit na to 20 horsepower to. Ito, okay? Yan. Tapos ito naman, makita nyo dyan quantity outdoor unit. Makikita nyo dyan kung ilan ang outdoor na nakaloping. Yan, tapos yung number 3, makikita rin dyan kung ilang indoor unit na naka-address. Yan, number 3. Tapos itong number 4, total of capacity outdoor unit system. Yan, makikita nyo rin dyan kung ilan, kung may looping siya, makikita mo kung ilan lahat, ilang capacity yung outdoor unit. Yan lang yan, yan lahat, yan pan speed. Makikita mo yung RPM nya, makikita mo dyan. Dito lahat, yan mga temperature ng sensor. Yan dito. Ito kung makita nitong maliwanag ba? Yan, kunyari mga kamaster, mag-address tayo. Ilagay nyo dun sa 37, yung number 37, makikita nyo dito yung ilan yung indoor na nababasa nya. Yan, 37. Tapos pag ilagay nyo naman sa 38, yan, itong 38, number 38 nya, makikita nyo dyan kung ilan ang indoor na gumagana sa baba. Yan, makikita nyo na, hindi nyo kailangan bumaba para tingnan kung ilan ang indoor ang gumagana. Okay, yun lang naman Tapos dito sa bandang, saan nga yun? Ayan, ito namang 51 mga kamaster. Yan, pag chinek nyo dun sa 51 number, makikita nyo dyan yung refrigerant nya. Kung anong makikita mo dun sa number na yan, kunyari 0, no result siya. Kung 1, critical insufficient, dapat lagi siya sa number 3. Yan, para normal. Ibig sabihin, normal yung laman ng system ng unit natin. Yan, dyan mo makikita na hindi na natin kailangan ng timbangan pag nagkakarga dun sa system. Hindi natin kailangan timbangan. Tapos mag auto charging lang tayo, siya na bahala doon. Yan, doon mo na makikita lahat. Kaya medyo mabilis na lang din tayo pag gagawa ng mga ganitong unit, mag-a-address. Kasi nandun na lahat, makikita nyo na agad. Lahat, voltahe, amperahe, mga temperature, lahat makikita nyo yan dito. Okay? So mabilis na lang yun siya pag mga ito. Kasi pabago yung mga unit, nagka-high-tech na naman, nagka-high-tech siya. Kaso yung quality hindi katulad yung mga lumang modelo naman. Kaso mas mabilis na ngayon. Okay, yan.